So iyak ako ng iyak sa pediatrician na meron nakikita. So ang gagawin ko na lang aagapan. Kaya yung pinapakiusap ko sa kanya na gabayin niya yung mga kapatid niya na hindi na matulad sa kanya. Acute lymphoblastic leukemia. Bale, sabi nung doktor ni Sean, bale curable siya. Pero dahil acute siya, mabilis yung paggalat ng leukemia sa katawan niya. First chemo niya, second chemo niya, okay siya, wala siya naramdaman. Yung third chemo niya, ayun na, yung nagsusuka na siya noon. Tapos, dugo na ngayon nasusukan niya eh. Actually, isa yun sa pinagsisihan ko na bakit umuwi pa ako. Hindi nila ako makontak, wala akong alam na gano'n na pala, nire-revive na si Sean. So, bumalik ako dito sa bahay. Pagdating ko dito, sabi sa akin na kailangan ko nang umuwi dun sa hospital dahil nire-revive na si Sean. At kailangan na namin mag-desisyon kung tutubuhan na ba siya o hindi. So, umupo ako sa katabi ng driver, tapos umiiyak ako noon. Sabi ko sa kanya kung pwede bang maka-charge kasi kailangan ko tumawag eh. So, sabi niya, sige po ma'am. Tapos, naririnig niya yung usapan namin. Tapos, sabi niya sa akin, ma'am, ano po ba yung nangyari? Sabi ko, yung anak ko nag-aagaw buhay na, gano'n. Grabe, parang pinadala talaga siya ni God, di ba? Lahat ng, kumbaga, kailangan ko nung time na yon. Kumbaga, kung ibang driver yon, hindi ko na maaabutan si Sean. So, siya yung nangangarap para sa akin na gusto ko na lumaki. Kasi para magkaroon ka ng bahay na hindi na nababawi. Yun ang hirap na namimiss mo yung I love you niya. Kasi everyday talaga walang na mag-I love you. Minsan kahit nga wala ako sa mood, yung busy ako, I love you siya ng I love you. Hindi tumitigil hanggat hindi ako nag-I love you too. Siya din yung ibibigay sa akin ng mga payo. Kasi bago ko makuha yung call center na yan, 11 times ako nag-apply na nag-fail po. So kada uuwi ako dito, pinabala kasi yung loob ko na kaya mo yan. Unang-unang hirap kasi nakikita mo yung mga gamit niya, yung damitan niya, yung gamit niya sa schools. May time lang na pag nakikita ko halimbawa yung picture niya, ayan, yung sa altar niya na naluluha lang ako. Naluluha, pero hindi ako naiiyak. Pero andito pa rin ako. Kasi iniisip ko din may dalawa akong anak, di ba? So pag na-down ako, ang unang-unang madadown yung mga anak ko din. So iyak ako ng iyak sa pediatrician na meron nakikita. So ang gagawin ko na lang aagapan. Kaya yung pinapakiusap ko sa kanya na gabayin niya yung mga kapatid niya.